Hindi sa atin ang mga batang yan, Malik. Itapon mo ang basurang yan. Ang boses ni Doña Celestina ay parang latay sa gitna ng malakas na ulan. Sa harap ng gate ng mansyon, nakaluhod si Aisha. Tinitiis ang hapdi ng tiyan habang ang lalaking nangako ng pag-ibig ay nakatingin lang sa malayo. Isang sampal, isang pagtatwa, at isang sumpa. Ngunit sa bawat patak ng dugo sa putikan, isang bagong Aisha ang isinisilang. Sino ang mag-aakalang ang basurang itinapon nila ay babalik bilang isang reynang yuyurak sa kanilang karangalan? Matatamo ba ang paghilom sa gitna ng paghihiganti? Hindi sa atin ang mga batang iyan, Malik. Itapon mo ang basurang yan sa labas ng gate natin dahil kailanman, hindi magiging bahagi ng pamilya Alfayed ang isang basurang gaya niya. Ang boses ni Doña Celestina ay parang matalim na patalim na humiwa sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog. Sa kabila ng makapal na kurtina ng ulan, nanatiling nakatayo si Aisha sa harap ng naglalakihang rehas na bakal ng mansyon, basang-basa at nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga kamay, na kulubot na sa lamig, ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na lalagyan ng pagkaing binalot niya sa plastik. Ang paboritong ginataang pako na niluto niya para kay Malik. Umaasang sa pamamagitan nito ay mapalambot niya ang puso ng lalaki sa gitna ng kanilang huling pag-aaway. Dala-dala niya sa loob ng kanyang sinapupunan ang dalawang buhay na bunga ng kanilang sumpaan. Ngunit sa sandaling iyon, ang init ng kanyang pagmamahal ay tila tinangay ng hanging amihan. Nakita niya si Malik sa malayo, nakatayo sa ilalim ng beranda. Suot ang kanyang mamahaling robe habang hawak ang isang baso ng alak. Walang emosyon ang kanyang mga mata, walang bakas ng pag-aalala para sa babaeng ibinigay ang lahat sa kanya. Malik, please, ang mga anak mo. Kailangan nila ng tulong mo. Ang pakiusap ni Aisha na halos malunod na sa ingay ng ulan. Ang kanyang boses ay paos, puno ng pagsusumamo na kahit ang langit ay tila nais ng tumulo ang luha para sa kanya. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang malamig na titig ng lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. Dahan-dahang binitawan ni Malik ang kanyang tingin at tumalikod. Naglakad papasok sa maliwanag at mainit na loob ng mansyon habang kasunod ang kanyang ina. Ang malaking pintong kahoy ay sumara nang may pinal na tunog, isang ingay na tila humahati sa mundo ni Aisha. Ang mundo ng karangyaan na ipinangako sa kanya at ang mundo ng putikan kung saan siya ngayon ay nakalugmok. Sa bawat segundong lumilipas, naramdaman ni Aisha ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti. Ang plastik na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at ang pagkain na pinaghirapan niyang ihanda ay kumalat sa basang semento, nahaluan ng dumi at baha. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng ulan dahil ang mas matinding lamig ay nagmumula na sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang basong kristal na binitawan mula sa mataas na gusali, nagkadurog-durog, nagkapira-piraso, hanggang sa wala nang matira, kundi ang matatalim na alaala. Nanigas ang kanyang buong katawan nang maramdaman niya ang isang matalim na kirot mula sa kanyang puson, isang babala na ang kanyang mga anak ay nahihirapan na rin sa bigat ng kanyang emosyon. Napakapit siya sa rehas na bakal, ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa malamig na metal, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging natitira sa kanya ay ang anino ng kanyang sarili na unti-unting nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Bakit ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng buhay ay siya ring kukuha sa lahat ng mayroon siya? Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang pusong tanging alam lang ay magmahal ng tapat? Sa ilalim ng malupit na ulan ng Makati, tumingala si Aisha sa langit, hindi upang humingi ng awa, kundi upang itanong kung ang bukas ba ay mayroon pang puwang para sa isang reynang nawalan ng korona bago pa man niya ito maisuot. Ang tanging sagot na dumating ay ang katahimikan ng gabi at ang malakas na pintig ng kanyang puso
na tila isang tambol na nagbabadya ng isang mahaba at madugong laban para sa kaligtasan. Mas mainit pa ang haplos ng isang mosyeng tao kaysa sa yakap ng lalaking pinangakuan mo ng habambuhay, ngunit sa pagkakataong ito, ang init na yon ang tanging humahadlang sa tuluyang pagvan ng hininga ni Aisha. Idinilat ni Aisha ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang madilim at mababang kisame na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Ang amoy ng basang lupa, lumang kahoy at kumukulong lugaw ay humahalimuyak sa hangin, malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng mga Al-Fayed. Naramdaman niya ang isang magaspang, ngunit banayad na kamay na naglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo. Ang bawat lamat sa balat ng kamay na yon ay nagsasalaysay ng ilang dekadang paghihirap, ngunit may dalang kakaibang ginhawa na tila isang himala sa gitna ng kanyang pagdarahop. Huwag kang malikot, iha. Ligtas ka na rito sa aking barong-barong. Ang malambing na tinig ni Lola Rosa ang bumasag sa katahimikan ng maliit na silid. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya na yari sa kawayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na tila nakikita ang lahat ng sugat sa kaluluwa ni Aisha. Sinubukan ni Aisha na bumangon, ngunit ang kirot sa kanyang puson ay muling gumuhit na nagpapaalala sa kanya ng malupit na gabing nagdaan. Ang mga anak ko, Lola, ang mga anak ko. Malik, bakit mo kami iniwan? Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ang mga luha na akala niya ay naubos na sa ilalim ng ulan ay muling dumaloy, binabasa ang lumang unan na ipinahiram sa kanya. Hinawakan ni Lola Rosa ang nanginginig na kamay ni Aisha at mahigpit itong pinisil. Wala rito ang lalaking iyon, iha. Ang tanging narito ay iyo, ang iyong mga anak, at ang pagkakataong mabuhay muli. Nakita kitang nakahandusay sa kalsada, malapit sa highway. Halos lamunin na ng baha. Akala ko ay isa ka ng malamig na bangkay, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak mo sa iyong tiyan ang nagsabi sa akin na mayroon ka pang dahilan para lumaban. Tumingin si Aisha sa paligid ng maliit na dampa ni Lola Rosa sa gilid ng riles ng tren sa Tondo. Walang aircon, walang malalambot na carpet, at walang mga katulong na susunod sa bawat utos. Ngunit sa kabila ng kahirapan, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman natagpuan sa mansyon ng mga Al-Fayed. Ang tunay na pagkalinga na walang hinihintay na kapalit dito. Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas-butas na bubong at tumutulo sa mga timba ay parang isang ritmo ng katotohanan, isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy kahit gaano pa ito kasakit. Kinuha ni Lola Rosa ang isang mangkok ng mainit na lugaw at dahan-dahang sinuplayan si Aisha. Kainin mo ito. Kailangan mo ng lakas para sa kambal. Huwag mong hayaang ang kasamaan ng iba ang pumatay sa kinabukasan ng iyong mga anak. Utang na loob mo sa iyong sarili na tumayo muli. Sa bawat subo ng simpleng pagkain, tila unti-unting nagkakakulay ang maputlang mukha ni Aisha. Ang init ng lugaw ay gumagapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tinutunaw ang yelong itinanim ng pagtatwa ni Malik. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang malakas na sipol ng dumaraang tren ang yumanig sa buong dampa. Kasabay ng isang biglaang paghilab ng kanyang tiyan na mas matindi kaysa sa nauna. Napabitaw si Lola Rosa sa mangkok at mabilis na lumapit kay Aisha nang makita ang pamumutla ng labi nito. Ang mga kamay ni Aisha ay bumaba sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit na hindi na kayang itago ng anumang tapang. Ang katahimikan ng madaling araw ay nabalot ng kaba habang ang bawat hininga ni Aisha ay nagiging isang mabilis at mabigat na paghingal. Lola, hindi ko na kaya. Parang may gustong lumabas. Ang paos na sigaw ni Aisha habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa banig na kanyang higaan. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na
upang patigilin ang tibok ng puso ng sinumang makakakita. Wala silang pambayad sa ospital, walang sasakyan, at ang tanging kasama niya ay isang matandang wala ring pag-aari, kundi ang kabutihan ng loob. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magkulay abo, nagbababantay sa isang laban na hindi alam kung may panalo. Habang ang pawis ay humahalos sa kanyang mga luha, naramdaman ni Aisha ang bigat ng tadhana na tila nais siyang talunin sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa gitna ng hiyaw ng sakit, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina upang talunin ang kamatayan at ang malupit na tadhana na pilit silang ibinabaon sa limot? May mga sakit na hindi kayang patahimikin ng kahit anong gamot, lalo na kung ang bawat pintig ng iyong puso ay paalala ng isang pangakong tuluyan ng napako. Ang bawat paghilab ng sinapupunan ni Aisha ay parang isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng maliit at madilim na dampa ni Lola Rosa, ang hangin ay naging malapot sa hirap at kaba. Walang malinis na puting kumot, walang mga makabagong makina na nagbabantay sa tibok ng puso, at walang doktor na magsasabing magiging maayos ang lahat. Ang tanging naroon ay ang amoy ng langis na pangmasahe, ang init ng isang gaserang aandap-andap ang liwanag, at ang boses ni Lola Rosa na paulit-ulit na nagdarasal sa isang sulok. Sige pa, iha, ire pa, isipin mo ang mga anak mo. Huwag mong hayaang talunin ka ng sakit. Ang utos ni Lola Rosa, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na naghahanda ng mainit na tubig at lumang tela. Ibinuhos ni Aisha ang lahat ng nalalabi niyang lakas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa gilid ng kahoy na papaghanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Sa bawat pag-ire, tila nakikita niya ang mukha ni Malik, ang kanyang malamig na ngiti, ang kanyang pagtalikod sa gitna ng ulan. Ang galit na yon ang naging kaisa-isang gatong na nagpanatili sa kanyang hininga. Kung ang mundo ay nagkait sa kanya ng puwang, gagawa siya ng sariling mundo para sa kanyang mga anak, kahit kailanganin niyang dumaan sa apoy ng impyerno. Isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan ng gabi, isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika sa pandinig ni Aisha. Ang unang sanggol, isang lalaki. Si Lito. Sa kabila ng panghihina, pilit nang ngumiti si Aisha habang nakikita ang maliit at mapulang katawan ng kanyang anak na hawak ni Lola Rosa. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Ang kanyang tiyan ay muling kumitig, mas matalim at mas nakakatakot kaysa sa nauna. Lola, may isa pa. Pero parang hindi siya gumagalaw. Ang bulong ni Aisha, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at takot, na tila isang kandilang malapit ng mamatay. Ang ikalawang sanggol, si Lina, ay lumabas sa mundo ng walang ingay. Walang iyak na nagpatunay ng buhay. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang mismong tadhana ay huminto upang paglaruan ang damdamin ng isang ina. Namutla si Lola Rosa habang mabilis na nililinis ang maliit na sanggol. Sinusubukang gisingin ang natutulog nitong hininga. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Aisha ay tila tumigil din sa pagtibok. Naramdaman niya ang isang matinding kawalan, isang uri ng pagdurusa na mas masakit pa sa pagtatwa ni Malik. Huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking munting anghel. Ang pagsusumamo niya sa langit habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang malamig na hangin. Isang mahina at halos hindi marinig na hagulhol ang sa wakas ay pumutol sa sumpa ng katahimikan. Si Lina ay huminga, bagamat ang kanyang boses ay tila isang marupok na huni ng ibon na humihingi ng saklolo. Naiyak si Aisha sa halo-halong pagod at pasasalamat habang idinidikit sa kanyang dibdib ang dalawang maliliit na buhay na siyang tanging kayamanan niya sa mundong ito. Ngunit habang tinitingnan ni Lola Rosa ang maputlang balat at ang mahinang pag-angat ng dibdib ni Lina, ang kislap ng saya sa kanyang mga mata
ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Alam ng matanda na ang laban ni Aisha ay nagsisimula pa lamang. Ang dalawang anghel na ito ay dumating sa gitna ng matinding kahirapan at ang isa sa kanila ay tila may dalang mabigat na pasanin sa kanyang maliit na puso. Sa labas, ang tila walang katapusang ulan ay unti-unti nang tumitila, ngunit ang baha sa paligid ng tondo ay nananatiling mataas. Habang yakap ni Aisha ang kanyang mga anak, isang tanong ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Paano niya mapoprotektahan ang dalawang buhay na ito kung ang tanging mayroon siya ay isang pusong sugatan at mga kamay na walang hawak kundi ang pira-pirasong pangarap? At sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng riles. Ang mga ilaw nito ay nakatitig sa direksyon ng dampa ni Lola Rosa na tila isang maninila na naghihintay ng tamang sandali. Ang bawat tusok ng karayom sa telang luma ay tila isang tahi sa sariling sugat ni Aisha. Masakit, dahan-dahan, ngunit unti-unting nagbubuo ng isang bagong pagkatao. Lumipas ang mga buwan na ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran para sa kaligtasan. Sa loob ng maliit na silid ni Lola Rosa, ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas at ang amoy ng kanal sa tondo ay naging bahagi na ng buhay ni Aisha. Ngunit ang mas masakit na musika sa kanyang pandinig ay ang mahinang ubo ni Lina at ang kumakalam na sikmura ni Lito. Ang konting barya mula sa paglalako ni Lola Rosa ng kwek-kwek ay hindi sapat para sa gatas, lalo na para sa gamot ni Lina na tila laging kinakapos ng hininga. Isang hapon, habang naglalakad si Aisha sa gilid ng palengke, nakakita siya ng isang tumumpok ng mga basahan at ukay-ukay na itinapon na dahil sa mantsa at punit. Sa mata ng iba, basura iyon. Ngunit sa mata ni Aisha, na lumaki sa mundo ng karangyaan bago itinapon, nakita niya ang potensyal ng isang sutla na nakatago sa ilalim ng dumi. Kinuha niya ang mga ito, dinala sa dampa, at sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso. "Iha, magpahinga ka muna, baka lumabo ang mata mo sa ginagawa mo," ang sabi ni Lola Rosa habang hiniheli ang umiiyak na si Lito. "Kailangan ko itong matapos, Lola. Kung hindi ko ito maibebenta, wala tayong pambili ng nebulizer para kay Lina bukas," ang sagot ni Aisha, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Wala siyang sewing machine, kaya ang bawat tahi ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kamay. Ang bawat hibla ng sinulid ay pinagtitibay ng kanyang pagnanais na makabawi sa mundong umapi sa kanya. Isang himala ang nabuo mula sa mga basahan, isang maliit na bestida para sa isang bata na may disenyong tila mga bulaklak na namumukadkad sa gitna ng kadiliman. Nang isuot ito ng isang batang kapitbahay na sasali sa Miss Barangay, ang lahat ay napaantala sa kanilang ginagawa. Hindi nila akalain na ang isang taga-Riles ay makakalikha ng isang sining na tila galing sa isang mamahaling butik sa Makati. "Aisha, ang ganda! Siguradong mananalo ang anak ko rito. Magkano ba ang utang ko sa'yo?" tanong ng kapitbahay na si Aling Marites. Ngumiti si Aisha, ang unang nangiting umabot sa kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang panahon. Kahit pambili lang po ng gamot ni Lina, Aling Marites, sapat na. Ngunit ang munting tagumpay na ito ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ng kapaligiran. Isang itim na van ang muling dumaan sa makipot na kalsada ng tondo. Isang babaeng nakasuot ng malalaking sunglasses at mamahaling alahas ang bumaba. Tinitingnan ng putikan ng may pandidiri. Siya si Beatrice, ang kanang kamay ni Sasha, ang babaeng pumalit sa pwesto ni Aisha sa puso at kayamanan ni Malik. Dahan-dahang lumapit si Beatrice sa dampa ni Lola Rosa. Ang kanyang mga takong ay bumaon sa malambot na lupa. "I heard there's a talented seamstress here who can turn trash into something wearable. Is it true?" Ang tanong niya sa isang tonong puno ng pangungutya. Napatayo si Aisha, hawak pa rin ang kanyang karayom at sinulid. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na amoy ng pabango
na nagdala sa kanya pabalik sa gabing siya ay itinapon. Ang amoy ng mga alfayed. I am the one you are looking for. What do you want? Matapang na sagot ni Aisha, habang sa likod niya ay narinig ang mahinang pag-ungol ni Lina na tila natatakot sa presensya ng estranghero. Tiningnan ni Beatrice si Aisha mula ulo hanggang paa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. You look familiar. Parang nakita na kita sa isang madilim na eskinita noon. Anyway, my boss needs someone to do the dirty work for her new collection. A ghost designer. Ika nga. The pay is good. But you can never claim the designs as yours. Take it or leave it. Napakuyom ang palad ni Aisha. Ang alok na ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng perang sasagip sa buhay ni Lina, ngunit ito rin ay isang paraan upang nakawin ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang talento. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Lina na nahihirapang huminga at ang mukha ni Sasha na nakangisi sa kanyang imahinasyon ay nag-away sa kanyang isipan. Accept it, Aisha. We need the money. Ang bulong ni Lola Rosa mula sa anino. Huminga ng malalim si Aisha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desisyon. I will take it, pero sa isang kondisyon, ang sabi niya. Ngunit hindi na niya natapos ang pangungusap dahil isang pamilyar na boses mula sa labas ng dampa ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na nagpatigil sa mundo ng lahat ng naroon. Ang boses ni Malik. Ang boses na minsan mong itinuring na himig ng langit ay maaari palang maging tunog ng hatol ng kamatayan sa oras na muli itong dumapo sa iyong pandinig. Nanigas ang buong katawan ni Aisha sa labas ng dampa. Ang boses na yon, malamig, autoritarya at puno ng kapangyarihan, ay hindi nagbago. Iyon ang boses ni Malik, ngunit hindi siya naroon para humingi ng tawad. Sa pagsilip ni Aisha sa siwang ng kanilang tagpi-tagping dingding, nakita niya si Malik na nakatayo sa dulo ng eskinita, malayo sa putik, habang kausap ang ilang lalaking nakauniporme. Siguraduhin ninyong malinis ang lugar na ito bago ang katapusan ng buwan. This eyesore is delaying our project. Ang utos ni Malik habang hindi man lang tumitingin sa mga barong-barong na tinitirhan ng mga taong gaya ni Aisha. Para sa kanya, ang tondo ay isang mantsa lamang sa kanyang blueprint ng mga bagong kondominium. Naramdaman ni Aisha ang isang mariing sampal ng realidad. Habang siya ay nagkukumahog na isalba ang buhay ng kanilang mga anak, ang ama ng mga ito ay abala sa pagbuwag ng kaisa-isang bubong na tumanggap sa kanila. Ang utang na loob na nararamdaman niya para kay Lola Rosa ay lalong bumigat. Paano niya mapoprotektahan ang matandang nagligtas sa kanya kung ang mismong lalaking minahal niya ang siyang sisira sa kanilang tahanan? Ano, Aisha? Isasara na ba natin ang deal? Muling tanong ni Beatrice na tila natutuwa sa nakikitang panginginig ng mga kamay ni Aisha. Sign this contract as a ghost designer for Sasha at bibigyan kita ng sapat na pera para mailipat ang matandang iyan sa mas maayos na lugar bago dumating ang mga bulldozer ni Malik. Isipin mo ang mga anak mo. Isipin mo si Lina. Tumingin si Aisha kay Lina na mahimbing na natutulog. Ang maliit nitong dibdib ay mabilis at mababaw ang pag-angat. Bawat hininga ng bata ay isang paalala ng kanyang pagkukulang bilang ina. Napatingin din siya kay Lola Rosa na ngayon ay tahimik na nagtutupi ng mga basahan sa sulok. Ang likod ay lalong nayuyuko sa bigat ng banta ng demolisyon. Dahan-dahang kinuha ni Aisha ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa kontrata ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang dangal. Ibinenta niya ang kanyang talento, ang kanyang sining, at ang kanyang pangalan sa babaeng umagaw sa kanyang buhay, lahat para sa pagkakataong mabuhay ang kanyang mga anak. Wise choice, dear! Ngumisi si Beatrice sabay kuha ng papel. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Malik na ikaw ang nasa likod ng mga disenyo ni Sasha.
He doesn't even remember you exist. Nang makaalis si Beatrice, naiwan si Aisha na nakatulala sa kawalan. Ang pera na iniwan sa ibabaw ng mesa ay tila nagniningning sa gitna ng karimlan ng dampa. Ngunit para kay Aisha, amoy-abo ito. Lumapit sa kanya si Lola Rosa at hinawakan ang kanyang balikat. Iha, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng paninindigan. Ginawa mo ang dapat mong gawin para sa iyong mga anak. Huwag mong kutyain ang iyong sarili. Ang malamig na sabi ng matanda. Ngunit bago pa makasagot si Aisha, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis at mga truck ay nagsimulang pumasok sa rails. Hindi pa tapos ang buwan, ngunit ang mga tauhan ni Malik ay nagsimula. Nang kumilos, nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Demolisyon! Lalabas na kayo! Ngayon na! Ang sigaw ng isang lalaki mula sa megaphone, nagkagulo ang buong eskinita. Ang mga sigaw ng mga nanay at iyak ng mga bata ay humalo sa ingay ng mga gamit na itinatapon sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Aisha si Malik na pumasok sa kanyang sasakyan, walang pakialam sa mga taong nagmamakaawa sa paligid niya. Hinawakan ni Aisha ang kanyang mga anak, ang isa sa bawat bisig, habang si Lola Rosa ay pilit na kinukuha ang kanilang munting gamit. Ngunit sa pagmamadali, natisod ang matanda at bumagsak sa matigas na semento. Isang malaking piraso ng kahoy mula sa tinitibag na dampa sa tabi nila ang nagsimulang bumagsak sa direksyon ni Lola Rosa. Lola! Ang hiyaw ni Aisha, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno. Kung bibitawan niya ang mga bata, baka matabunan sila ng gumuguho nilang dampa. Kung hindi niya tutulungan si Lola Rosa, mawawala ang tanging taong tumuring sa kanya na pamilya. Sa sandaling iyon ng matinding panganib, isang pamilyar na anino ang humarang sa harap ni Lola Rosa. Isang lalaking hindi inaasahan ni Aisha na makikita sa ganitong lugar ang sumalo sa bumabagsak na kahoy. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang paghinto ng itim na sasakyan ni Malik sa tapat mismo nila at ang dahan-dahang pagbaba ng salamin ng bintana nito. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Aisha na puno ng luha at dumi at ang mga mata ni Malik na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Mabubunyag na ba ang lihim na pilit itinatago ni Aisha? O ito na ang tuluyang pagtatapos ng kanilang munting pag-asa sa gitna ng guho? Ang pinakamasakit na uri ng pagkikita ay ang pagtatagpo ng mga matang dati ay puno ng pangarap. Ngunit ngayon ay hindi na makilala ang isa't isa dahil sa dumi at pait ng tadhana. Sa gitna ng kaguluhan, tumigil ang mundo para kay Aisha. Ang salamin ng bintana ng mamahaling sasakyan ni Malik ay dahan-dahang bumaba at doon ay muling nag-cruise ang kanilang landas. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang nakita ni Aisha sa mga mata ni Malik ay isang blangkong tingin. Isang tingin na tila tumitingin sa isang tumpok ng basura sa gilid ng kalsada sa halip na sa ina ng kanyang mga anak. Sir, may mga tao pa sa loob. Kailangan nating tumigil. Ang sigaw ng isa sa mga tauhan habang itinuturo si Lola Rosa na nakahandusay at si Aisha na yakap-yakap ang kambal. Tumingin si Malik sa kanyang mamahaling relo. Pagkatapos ay muling tumingin kay Aisha. May kung anong kumitig sa kanyang alaala, isang anino ng nakaraan. Ngunit bago pa ito magbunga ng emosyon, ay narinig ang matinis na boses ni Sasha mula sa loob ng sasakyan. Malik, honey, we're going to be late for the fashion gala. Don't let these people delay our progress. Ituloy na yan. Isang malamig na tango ang ibinigay ni Malik bago muling itinaas ang bintana. Ang itim na salamin ay tila isang pader na muling naghiwalay sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig sa puso ni Aisha ay tuluyan ng naging abo. Ngunit ang trahedya ay hindi pa natatapos. Sa pag-atras ng malaking bulldozer upang iwasan ang bumagsak na poste, tinamaan nito ang isang poste ng kuryente na malapit sa mga dampa. Ang mga kable ay nagsimulang mag-spark at sa isang kisap mata,
Ang tuyong kahoy at plastik ng mga barong-barong ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Apoy? May sunog! Ang yaw na naging mitya ng mas matinding panik. Ang usok ay mabilis na kumalat, maitim at nakakasakal. Naramdaman ni Aisha ang bigat ng kambal sa kanyang mga bisig. Si Lito ay umiiyak ng malakas, ngunit si Lina, ang kanyang munting anghel, ay nagsisimulang manghina ang boses. Ang ubo nito ay nagiging tuyo at hirap. Ang mga labi ay unti-unti nang nagkukulay uyube sa gitna ng makapal na usok. Lola Rosa, tumayo kayo! Ang sigaw ni Aisha habang pilit na inaabot ang kamay ng matanda gamit ang kanyang siko. Sa tulong ng ilang kapitbahay, nailayo si Lola Rosa sa bumabagsak na guho. Ngunit ang apoy ay mabilis na humaharang sa kanilang daan palabas. Sa kabilang dako, nakita ni Aisha ang kanyang munting bag na naiwan sa loob ng kanilang nasusunog na dampa. Naroon ang kontratang pinirmahan niya, ang perang ibinigay ni Beatrice at ang mga orihinal na disenyo na tanging pag-asa niya para sa kinabukasan. Ang pera, ang gamot ni Lina, ang bulong ni Aisha. Kung hindi niya kukunin ang bag na yon, babalik sila sa zero. Mawawalan siya ng pambili ng nebulizer at oxygen para sa kanyang anak na ngayon ay halos hindi na humihinga. Tumingin si Aisha sa naglalagablab na apoy at pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Ang init ay humahalik na sa kanyang balat at ang tunog ng naglalangit-ngit na yero at kahoy ay tila isang babala ng kamatayan. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang sasakyan ni Malik na mabilis na humaharurot palayo. Iniiwan silang lahat sa gitna ng impyerno. Hindi ako susuko. Hindi tayo mamamatay rito. Ang sumpa ni Aisha sa kanyang sarili. Isang matapang na hakbang ang ginawa niya patungo sa nasusunog na dampa habang ang kambal ay nakatali sa kanyang katawan gamit ang isang malaking kumot. Ang bawat hakbang ay tila isang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa kanyang pagpasok sa loob ng gumuguho at nag-aapoy na bahay, isang malaking piraso ng nasusunog na atip ang bumagsak sa mismong pintuan, hinarangan ng kanyang kaisa-isang labasan. Nakalubog sa usok, yakap ang dalawang sanggol na nagsisimula ng tumahimik. Naramdaman ni Aisha ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang boses na hindi galing sa kanyang nakaraan, kundi isang estrangherong boses na puno ng determinasyon. Sino ang lalaking ito na naglakas loob pumasok sa apoy? At makakaligtas ba ang munting si Lina? Sa usok na tila tuluyan ng nagnanakaw ng kanyang huling hininga, ang sutla ay maaaring magmula sa isang hamak na uod, ngunit ang tunay na ganda nito ay lumalabas lamang pagkatapos dumaan sa kumukulong tubig. Isang katotohanang unti-unting nananalaytay sa bawat himaymay ng pagkatao ni Aisha. Nagising si Aisha sa isang maliit ngunit malinis na silid sa isang pampublikong ospital. Ang amoy ng usok ay nakakapit pa rin sa kanyang buhok. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mahimbing na paghinga ni Lito at ang dahan-dahang pag-angat ng dibdib ni Lina sa ilalim ng isang oxygen mask. Iniligtas sila ni Julian, isang photojournalist na kumukuha ng larawan sa demolisyon na ngayon ay tahimik na nakasandal sa pader sa labas ng kwarto. Wala na ang dampa natin, Aisha. Wala na ang lahat. Ang bulong ni Lola Rosa na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Ang mga kamay ay puno ng gasgas. Ngunit nang buksan ni Aisha ang kanyang kanang kamay, naramdaman niya ang matitigas na papel na bahagyang nasunog sa gilid. Ang kanyang mga disenyo. Hindi niya ito binitawan kahit sa gitna ng apoy. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya babalik sa putikan. Kung ang mundo ng sutla ang nagnanais na yurakan siya, papasok siya sa mundong iyon at gagawa ng sarili niyang trono. Makalipas ang ilang linggo,
Sa tulong ng mga huling barya, mula sa perang ibinigay ni Beatrice, bumili si Aisha ng isang simpleng puting blusa at itim na palda. Inayos niya ang kanyang buhok at tinakpan ng makeup ang mga bakas ng puyat at pagod. Tumayo siya sa harap ng naglalakihang gusali ng House of Valeriano sa Makati, ang pinakasikat na fashion house sa bansa na pagmamay-ari ng tanyag na designer na si Madam Elena. Hindi kami tumatanggap ng mga walk-in, lalo na kung ang resume mo ay mukhang nanggaling sa basurahan. Ang sabi ng receptionist na may matinding pangungutya sa boses habang tinitingnan ang bahagyang sunog na portfolio ni Aisha. At amoy usok ka, iha. Baka mahilo ang mga kliyente namin sa'yo. Naramdaman ni Aisha ang pamilyar na hapdi ng panghahamak. Ang bawat salita ng babae ay tila isang paalala ng kanyang pinagmulan. Ngunit sa halip na yumuko, lalong tumuwid ang kanyang likod. Hindi resume ang kailangan ninyo para makilala ang sining. Ang kailangan ninyo ay mga kamay na marunong bumuhay sa tela. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Madam Elena, isang matandang babae na ang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Nakita niya ang kaguluhan sa front desk at ang matapang na titig ni Aisha. Bigyan siya ng isang yarda ng telang chiffon at isang gunting, ang utos ni Madam Elena na ikinagulat ng lahat. Kung talagang magaling ka, ibigay mo sa akin ang kaluluwa ng telang iyan sa loob ng 5 minuto. Dito mismo, sa harap ko. Kinuha ni Aisha ang tela. Hindi siya gumamit ng mga sukat o marker. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang sumayaw. Ang bawat gupit ay tila isang tula. Ang bawat pagtiklop ay isang dalangin. Sa loob ng 5 minuto, ang isang payak na yarda ng tela ay naging isang napaka-eleganteng draped gown sa katawan ng isang manikin. Ang lahat ay natahimik. Ang tunog ng paghinga ng mga empleyado ay tila tumigil habang pinagmamasdan ang sining na nabuo mula sa isang babaeng tinawag nilang amoy usok. You have the hands of a queen, but the eyes of someone who has seen hell, ang sabi ni Madam Elena habang hinahawakan ang tela. You're hired bilang junior assistant. Ngunit babala, Aisha. Sa mundong ito, mas matalas ang mga saksak ng karayom sa likod kaysa sa harap. Nakahinga ng maluwag si Aisha. Ito na ang simula. Ngunit habang nilalakad niya ang pasilyo, patungo sa kanyang bagong opisina, napahinto siya sa tapat ng isang malaking glassboard kung saan nakasulat ang mga pangunahing investor at shareholders ng House of Valeriano. Sa pinakataas na bahagi, nagniningning ang pangalang tila isang sumpa sa kanyang paningin. Al-Fayed Global Holdings. Naramdaman ni Aisha ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang lugar na akala niya ay kanyang kaligtasan ay pagmamay-ari rin pala ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa loob ng boardroom. Isang boses na tumatawa. Kasunod ang boses ni Malik na tila may pinipirmahang mahalagang dokumento. Muli bang magkukrus ang kanilang landas sa loob ng mga pader na ito? O ito na ang pagkakataon ni Aisha na sirain ang kaharian ni Malik mula sa loob gamit ang mismong mga kamay na dati niyang binaliwala? Hindi sapat ang 1,000 gabi ng pagtitiis upang burahin ang amoy ng lason mula sa mga taong sumira sa iyong pangarap, lalo na kung ang lasong yon ay nakabalot sa mamahaling pabango at sutla. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig. Sa loob ng House of Valeriano, si Aisha ay naging isang anino, isang tahimik ngunit masipag na katulong na laging nakayuko at nakasuot ng face mask sa madalas na dahilan na siya ay may allergy. Ngunit ang totoo, ang maskarang yon ang kanyang kaisa-isang kalasag laban sa panganib na makilala siya ng mga taong bumibisita sa atelier. Tuwing gabi, bago umuwi sa maliit na silid na inuupahan nila sa tulong ni Julian, hinahaplos ni Aisha ang mga disenyo ni Sasha na ipinapadala sa kanya ni Beatrice. Napakapait ng irony.
Ang mga disenyong nagpapasikat kay Sasha sa mga magazine ay galing sa pawis at puyat ni Aisha. Habang si Sasha ay tinatawag na fashion genius, si Aisha naman ay kailangang magtago sa gilid ng mga mannequin, nagtitiis sa mababang sahod upang may maipambili ng gatas at bitamina para kay Lito at Lina. Isang hapon, ang katahimikan ng workshop ay binuwag ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Sasha. Suot ang isang matingkad na pulang terno. At kasunod niya ay si Malik. Ang bawat hakbang ng mga sapatos ni Malik sa makintab na sahig ay tila isang tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Aisha. Mabilis siyang tumalikod at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga sinulid sa isang sulok. Elena, hindi ko gusto ang lapat ng baywang nitong gown na ginagawa mo para sa Grand Gala. Ang reklamo ni Sasha, ang kanyang boses ay puno ng katarayan. It's too basic. Gusto ko ng drama. I want everyone to look at me, hindi ba Malik? Sumandal si Malik sa pader. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam na naglalakbay sa paligid ng silid. Whatever makes you happy, Sasha. Ang tipid niyang sagot. Ang kanyang paningin ay saglit na huminto sa likod ng isang babaeng junior assistant na nakatalikod. Si Isha. May kung anong pamilyar sa hugis ng mga balikat nito sa paraan ng pagtali ng buhok na tila isang ala-ala mula sa isang panaginip na pilit niyang kinalimutan. Lumapit si Madam Elena kay Aisha. Junior, kimari ka. Tulungan mo akong ipin ang laylayan ng damit ni Miss Sasha. Naramdaman ni Aisha ang biglang pagtigil ng pagdaloy ng kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig. Sa bawat pulgada ng paglapit niya kay Sasha, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Nang lumuhod siya sa harap ni Sasha upang ayusin ang laylayan ng damit, naramdaman niya ang malamig na tingin ni Malik na nakatuon sa kanya mula sa itaas. Bilisan mo naman, ang bagal mo, ang sabi ni Sasha habang sinisipa ng bahagya ang paa ni Aisha gamit ang kanyang matulis na heels. Amoy detergent ka, alam mo ba yon, Elena? Saan mo ba pinulot ang mga assistant mo? Hindi sumagot si Aisha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa isang mabilis at tumpak na galaw, inayos niya ang tahi sa baywang ni Sasha gamit ang isang piraso ng aspil. Sa isang iglap, ang damit na dati ay mukhang luy-loy ay naging perpekto ang lapat sa katawan ni Sasha. Napatigil si Sasha sa harap ng salamin. Wait, how did you do that? Maging si Malik ay napaayos ng tayo. Ang katalinuhan sa paggawa na yon ay hindi galing sa isang simpleng assistant. Lumapit si Malik kay Aisha. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mapanganib. Tumingala ka. Ang utos niya sa isang boses na hindi pwedeng baliin. I want to see the face of the person who fixed my fiancé's dress so easily. Napapikit si Aisha. Ang pawis ay dumadaloy sa loob ng kanyang maskara. Alam niyang kung titingala siya, mabubunyag ang lahat. Ang lahat ng paghihirap niya sa loob ng ilang buwan, ang kaligtasan ng kanyang mga anak, ay nakasalalay sa sandaling ito. I'm sorry, sir. I have a contagious skin condition on my face. Ang pagsisinungaling ni Aisha sa isang paos na boses, sinasadyang ibahin ang kanyang tono. Ngunit bago pa makapagsalita si Malik, biglang tumunog ang cellphone ni Aisha sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Julian. Sa takot at kaba, hindi sinasadyang mahulog ni Aisha ang isang maliit na bagay. Mula sa kanyang bulsa, isang lumang panyo na may burdang maliit na rosas. Ang panyong ibinigay ni Malik sa kanya noong unang anibersaryo nila sa ilalim ng puno ng nara. Dahan-dahang yumuko si Malik upang pulutin ang panyo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang tinititigan ng borda. Saan mo nakuha ito? Ang tanong ni Malik. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at galit. This belongs to someone who died a long time ago. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng atelier ay muling bumukas at pumasok ang isang security guard. Madam Elena, may 2 bata sa labas
na naghahanap sa isang Aisha. Sabi nila, ang nanay nila ay hindi pa umuuwi. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lihim na pilit itinago sa loob ng anino ay biglang nalantad sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng House of Valeriano. Mabubunyag na ba ang katotohanan na ang basurang itinapon ni Malik ay buhay? At may dalang-dalawang mukha ng kanyang nakaraan, ang pangalang binanggit ng gwardiya ay tila isang matalim na punyal na ibinaon sa mismong lalamunan ng katahimikan. Ngunit bago pa man tuluyang mawasak ang lihim ni Aisha, ang panlilinlang ay mabilis na gumapang upang iligtas ang kasamaan. Nanlaki ang mga mata ni Malik. Ang panyong hawak niya ay unti-unting nanginig, kasabay ng pamilyar na pangalan na umaalingaw-ngaw sa loob ng atelier. Hahakbang na sana siya palapit sa babaeng nakayuko, handang tanggalin ang maskarang nagkukubli sa mukha nito, nang biglang pumagitna si Sasha. Ang mga mata ni Sasha, na kanina ay puno ng kaartehan, ay biglang nagbago ng kulay. Nakilala niya ang babaeng ito. Ito ang mukha ng babaeng nasa mga litratong ipinakita sa kanya ni Beatrice, ang ghost designer mula sa putika ng Tondo. Ang babaeng dapat ay patay na sa paningin ng mga alfayed. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, hinawakan ni Sasha ang kanyang dibdib at humakbang ng pasuray-suray. Ang kanyang mukha ay pilit na namutla at ang kanyang paghinga ay ginawang mabilis at mababaw. Malik, I can't breathe. Ang alikabok dito, parang sasabog ang dibdib ko. Ang umaarteng reklamo ni Sasha habang mahigpit na nakakapit sa braso ng lalaki. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa balat ni Malik upang kunin ang buong atensyon nito na wala ang focus ni Malik sa panyo. Ang pag-aalala para sa kanyang mapapangasawa ay mabilis na pumalit sa anino ng nakaraan. Binuhat niya si Sasha, tuluyang tinalikuran ang babaeng nagngangalang Aisha at mabilis na naglakad palabas ng silid upang dalhin ito sa ospital. Bago tuluyang sumara ang pinto, lumingon si Sasha sa direksyon ni Aisha. Ang pekeng hina sa kanyang muka ay napalitan ng isang nakakapasong ng ngisi, isang tahimik na pagdedeklara ng digmaan. Halos bumagsak ang mga tuhod ni Aisha sa sahig nang makaalis sila. Mabilis niyang pinulot ang nahulog na panyo. Isinilid ito sa kanyang bulsa at tumakbo palabas patungo sa lobby. Naroon si Lito. Yakap-yakap ang maliit at umuubong si Lina. Ang makita ang kanyang mga anak na nakatayo sa malamig na sahig ng gusaling pagmamayari ng lalaking nagtakwil sa kanila ay nagdulot ng panibagong hapdi sa kanyang puso. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit, nangangakong hindi niya hahayaang may manakit sa kanila, kahit pa ang buong mundo ay maging kalaban nila. Kinabukasan sa loob ng pribadong opisina ni Sasha, ang hangin ay naging mabigat at puno ng kamandag. Sa harap niya ay nakayuko si Beatrice, ang kanang kamay na inatasan niyang maghanap ng murang mananahi. Isang malaking katangahan, Beatrice. Kinuha mo ang basurang yon para maging ghost designer ko? Hindi mo ba alam na siya ang dating aso na pilit sumisiksik sa pamilya ni Malik? Ang boses ni Sasha ay puno ng pagkamuhi habang inihahampas ang mga nakarolyong disenyo sa mesa. Paano kung malaman ni Malik na ang mga sumisikat kong koleksyon ay gawa ng babaeng iniyakan niya ng lihim noong nakaraang taon? Mauungkat ang lahat. Sasha, patawad. Hindi ko alam. Naisip ko lang na napakamura ng bayad sa kanya at napakaganda ng mga gawa niya. Ang mga disenyong ito ang magpapanalo sa'yo sa darating na Fashion Week. Ang nanginginig na paliwanag ni Beatrice. Ngumiti ng mapait si Sasha at umupo sa kanyang malambot na silya. Ang kanyang isip ay mabilis na naghabi ng isang maitim na plano. Tama ka. Napakaganda ng mga disenyong ito. Kaya nga hindi natin hahayaang makuha niya ang kredito kailanman. Gusto niyang magpanggap na anino? Pwes, ibabaon natin siya sa dilim hanggang sa hindi na siya makahinga. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Aisha sa pagtapos ng isang espesyal na koleksyon na inatas sa kanya ni Madam Elena.
Sa bawat gabi na naiiwan siya sa atelier, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pagod at pangarap sa bawat tahi ng sutla at puntas. Ito ang kanyang tiket upang makakuha ng promosyon, isang pagkakataon na makilala bilang isang tunay na designer sa ilalim ng pangalang Madam A. At higit sa lahat, ito ang pambayad niya para sa nakatakdang operasyon sa puso ng munting si Lina. Ngunit ang araw na dapat sana ay magiging simula ng kanyang pag-asa ay naging umaga ng kanyang pinakamatinding bangungot. Pagpasok ni Aisha sa boardroom para sa presentasyon ng mga bagong koleksyon, nakita niyang nakaupo roon si Madam Elena, kasama ang ilang matataas na ehekutibo ng House of Valeriano. At sa gitna nila, nakaupo si Sasha, nagpupunas ng mga pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Sa ibabaw ng mahabang mesa ay nakalatag ang mga sketch at ang mismong damit na pinagpuyatan ni Aisha sa loob ng isang buwan. Ngunit may isang malaking pinagkaiba. Ang lahat ng papel ay may nakatatak na opisyal na watermark ng pangalan ni Sasha at ang damit ay inaangkin nito bilang kanyang orihinal na obra. Aisha, maari mo bang ipaliwanag kung bakit nasa locker mo ang mga kopya ng paparating na koleksyon ni Miss Sasha? Ang boses ni Madam Elena ay malamig at puno ng pagkabigo. Parang binuhusan ng yelo si Aisha. Tumingin siya sa mga disenyo, pagkatapos ay kay Sasha na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may awa na punong-puno ng pagkukunwari. Bakit mo ginawa ito sa akin, Aisha? Binigyan kita ng trabaho. Tinulungan ko pa nga ang pamilya mo kahit amoy usok ka nung una kitang makita. Bakit kailangan mong nakawin ang pinaghirapan ko? Ang madamdaming linya ni Sasha na tila umaarte sa isang entablado. Alam ba ninyo, Madam Elena, na ang babaeng ito ay desperada sa pera dahil may sakit ang anak niya? Ngunit hindi sapat na rason ng kahirapan para magnakaw ng pangarap ng iba. Bawat salita ni Sasha ay parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Aisha. Ang mga kasamahan niyang designer ay nagsimulang magbulungan. Ang mga matang dati ay may paghanga ngayon ay puno ng pandidiri. Pilit na kinuha ni Aisha ang kanyang mga sketchpad upang patunayan ang kanyang gawa. Ngunit napagtanto niyang nawawala ang mga orihinal na pahina nito. Ninakaw ni Beatrice ang lahat ng ebidensya gabi bago ang presentasyon. Hindi ko ninakaw yan. Ako ang gumuhit at tumahin yan gabi-gabi habang kayo ay natutulog. Ang matapang na depensa ni Aisha, bagamat ang kanyang boses ay unti-unting nanghihina dahil sa kawalan ng ebidensya. Tumayo si Sasha at lumapit kay Aisha. Sa isang boses na sapat lamang para marinig ng kaawa-awang ina, bumulong siya nang may malamig na banta. Lumaban ka pa at sisiguraduhin kong bukas mismo palalayasin ko kayo sa inuupahan ninyong kwarto. Tatapusin ko ang buhay ng anak mo bago pa siya makaabot sa ospital. Bumalik si Sasha sa kanyang pwesto at muling umiyak sa harap ng lahat. Ang katarungan sa silid na yon ay naging bulag, bingi at pag-aari ng mga mayayaman. Habang nakatayo si Aisha sa gitna ng paghuhusga, ramdam niya ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Paano siya makakabangon mula sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Lalo na't ang buong industriya ng fashion ay nakahanda ng isara ang mga pinto nito sa isang pinaratangang magnanakaw. Ang katotohanan ay parang sikat ng araw sa madaling araw. Maaari itong ikubli ng makapal na ulap ng kasinungalingan, ngunit kailanman ay hindi nito mapapatay ang liwanag na nakatakdang sumilay. Sa gitna ng marangyang ballroom ng House of Valeriano, ang bawat kristal na chandelier ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa bawat panauhin. Ito ang gabi ng preview gala kung saan ang pinaka-impluensyadong tao sa bansa ay nagtipon-tipon upang masaksihan ang bagong koleksyon ni Sasha. Ang koleksyong ninakaw mula sa dugo at pawis ni Aisha. Nakatayo si Sasha sa gitna ng entablado, suot ang pulang terno na gawa sa pinakamahusay na sutla, habang ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakalalasong papuri sa kanyang pandinig. Sa isang madilim na sulok,
Malayo sa kinang ng mga kamera, nakatayo si Aisha. Wala na ang kanyang face mask. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng dumi at abo mula sa tondo, ay ngayon ay malinis at naglalabas ng isang kakaibang ningning ng kapayapaan. Suot niya ang isang simpleng puting gown na gawa sa mga itinapong tela na kanyang pinagtagpi-tagpi, isang disenyo na mas lalong nagpatingkad sa kanyang likas na ganda at dangal. Sa tabi niya ay si Julian, hawak ang isang digital tablet. Handa ka na ba, Aisha? Kapag pinindot ko ito, wala nang balikan. Ang bulong ng kaisa-isang lalaking naniwala sa kanya. Hindi ko na kailangang bumalik sa dilim, Julian. Sapat na ang panahong hinayaan ko silang nakawin ang hininga ko. Ang sagot ni Aisha sa isang boses na kasing tatag ng batong hiyas. Nang matapos ang talumpati ni Sasha, isang malakas na tunog ng feedback mula sa mga speaker ang bumasag sa musika na sinundan ng biglang pag-iba ng mga larawan sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Sa halip na mga modelong suot ang mga damit ni Sasha, ang lumitaw ay mga video footage na kuha ni Julian mula sa labas ng dampa sa tondo. Naroon si Aisha sa ilalim ng andap-andap na bumbilya. Dahan-dahang tinatahi ang bawat bahagi ng pulang gown na suot ni Sasha ngayon. Makikita sa petsa ng video na isang buwan na ang nakalilipas bago pa man i-anunsyo ni Sasha ang koleksyon. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang malakas na hangin na biglang humihip. Napatigil si Sasha. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang mga kamera ng press ay nagsimulang mag-flash patungo sa kanya. Ano ito? Isang biro? Ang sigaw ni Sasha habang pilit na tumatawa, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi na maikakaila. That's fake! Isang paninira lamang yan ng isang desperadang assistant. Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad si Aisha patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya, ang kanyang mga sapatos ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makapal na carpet. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang bagyong paparating. Nang dumaan siya sa tabi ni Sasha, hindi man lang siya lumingon. Hindi niya binigyan ng babae ng kahit isang sulyap ng galit. Itinuring niya si Sasha na parang isang hangin, isang bagay na naroon ngunit walang halaga. Tumayo si Aisha sa tapat ni Madam Elena at ni Malik, na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng kalituhan. Madam Elena, ang simula ni Aisha. Ang kanyang boses ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa hitsura ng tela. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng lumikha. Kung talagang si Miss Sasha ang gumawa ng damit na yan, maaari ba niyang sabihin kung ano ang nakatago sa loob ng laylayan ng kanyang kanang manggas? Lalong naging balisa si Sasha. Wala. Wala namang nakatago roon. Isa itong purong disenyo. Ngumiti si Aisha ng bahagya. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Sa loob ng manggas na yan, mayroong isang tahi-tahing lihim, isang burda ng titik L para sa aking mga anak na sina Lito at Lina. Isang piraso ng buhok ko ang isinama ko sa bawat tahi ng laylayan bilang tanda ng aking panunumpa na ililigtas ko sila. Ang bawat disenyo ko ay may pirma ng aking pagiging ina, isang bagay na hindi kailanman mananakaw ng kahit sinong magnanakaw ng ideya. Mabilis na lumapit ang isang fashion critic at hinawakan ang manggas ng damit ni Sasha. Nang baligtarin ito sa harap ng kamera, tumambad ang isang maliit, pino at napakagandang burda ng mga titik na L at L na hinaluan ng isang hibla ng itim na buhok. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Si Madam Elena ay napahawak sa kanyang noo, habang si Malik ay dahan-dahang lumapit kay Aisha. Ngayon, sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng gala, wala na ang maskara, wala na ang dumi. Nakita ni Malik ang mukha ni Aisha, ang mukha ng babaeng itinapon niya sa putikan, ang babaeng akala niya ay basura. Ngunit ngayon ay nagniningning na parang isang diamante na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang kayamanan. Aisha,
Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Malik, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at isang uri ng sakit na ngayon lamang niya naramdaman. Ngunit hindi siya tinignan ni Aisha. Naglakad si Aisha palayo. Ang kanyang likod ay nanatiling matuwid. Iniwan ang lahat ng kahihiyan at kasinungalingan sa likuran niya. Nakuha niya ang kanyang tagumpay, hindi sa pamamagitan ng panununtok, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Subalit sa likod ng entablado, habang nagkakagulo ang lahat, isang anino ang mabilis na gumalaw. Si Doña Celestina, na nanonood mula sa isang pribadong kwarto, ay may hawak na isang telepono. Gawin ninyo na ang plano. Ngayon din, huwag ninyong hayaang makalabas ang babaeng iyan na buhay kasama ang kanyang mga anak. Habang papalabas si Aisha sa gusali, may dalang kagaanan sa loob ng dibdib. Hindi niya alam na ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay siyang magiging mitya ng isang mas malupit na panganib. Sino ang naghihintay sa kanya sa labas ng gusali? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang donya upang protektahan ang kanyang dangal na nabahiran na ng putik? Aisha, sandali! Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong isipin ko na wala na kayo? Ang boses ni Malik ay tila isang pagsusumamo na galing sa ilalim ng lupa, puno ng panginginig at lamat na hindi kailanman narinig ni Aisha noon. Sa labas ng malawak na lobby ng House of Valeriano, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, huminto si Aisha sa paglalakad. Hindi siya lumingon agad. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang puting gown. Ang bawat salita ni Malik ay tila isang lason na pilit iniluluwa ng kanyang sistema. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba tuwing titingin kay Malik, ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa isang libingan. Bakit ko sasabihin sa iyo, Malik? Noong gabing nakaluhod ako, sa harap ng gate mo, dinala ko ang katotohanan sa aking mga kamay. Pero pinili mong talikuran ang katotohanan yon para sa iyong pangalan at kayamanan. Ang pag-aakalang wala na kami ay hindi ko kasalanan. Ito ay bunga ng sarili mong pagpikit sa harap ng aming pagdurusa. Lumapit si Malik ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkalito at pagsisisi. Hindi ko alam ang tungkol sa mga bata. Doña Celestina told me na pina-abort mo sila kapalit ng pera. I was angry, Aisha. I thought you betrayed me. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aisha. Isang tunog na mas masakit pa sa yak. At naniwala ka? Naniwala ka sa ina mong kailanman ay hindi ako itinuring na tao. Pinili mong maniwala sa isang kasinungalingan dahil yon ang mas madaling landas para sa iyo. Ang galit mo ay isang excuse, Malik. Isang paraan para hindi mo maramdaman ang bigat ng iyong konsensya habang hinahayaan mo kaming mabulok sa putikan. Naramdaman ni Malik ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib na tila ba ang bawat salita ni Aisha ay isang karayom na tumatagos sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga kamay ni Aisha. Ang mga kamay na ngayon ay malinis at bihasa sa sining, ngunit alam niyang may mga bakas ng kalyo mula sa paglalaba at pagtatahi sa ilalim ng dilim. Ang kontras ng kanyang kasuotan at ng kanyang pinagdaanan ay isang munting sampal sa pagkatao ni Malik. Gusto ko silang makita, Aisha. Ang mga anak ko, ang kambal. I want to make things right. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nararapat sa inyo. Ang mabilis na hirit ni Malik, sinusubukang ayusin ang lahat gamit ang mga pangako ng material na bagay. Karapatan. Ang ulit ni Aisha, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas, ngunit nananatiling kalmado. Wala kang karapatan sa kanila. Ang karapatan mo ay namatay kasama ng bawat patak ng ulan noong gabing iyon. Ang mga anak ko ay buhay dahil kay Lola Rosa, dahil kay Julian, at dahil sa sarili kong dugo. Hindi sila kailangan ng mga alfayed
dahil sila mismo ang sining na binuo ko sa gitna ng inyong paninira. Tinalikuran na siya ni Aisha, ngunit bago siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Lola Rosa. Nang sagutin niya ito, ang nakita niya ay hindi ang mukha ng matanda, kundi ang madilim na loob ng isang van at ang takot na mukha ni na Lito at Lina na may takip na tape sa mga bibig. Aisha, my dear, napakaganda ng palabas mo kanina. Ang boses ni Doña Celestina ay narinig mula sa kabilang linya, malambing ngunit puno ng kamandag. Ngunit ang isang reyna ay hindi magiging reyna kung wala siyang kaharian at mga tagapagmana. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Riles ng Tondo, mag-isa. Kung ayaw mong makitang maging abo ang iyong mga obra maestra. Nabitiwan ni Aisha ang kanyang cellphone at ang tunog nito sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang kapayapaan. Ang kanyang mundo na kanina lang ay nagniningning ay biglang nilamon ng isang itim na anino. Napatingin siya kay Malik na ngayon ay nakatingin din sa kanya nang may pangamba. Malik, ang ina mo. Ang tanging nasabi ni Aisha bago siya mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Habang humaharurot si Aisha patungo sa lugar na minsan niyang tinakasan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan sa gitna ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang ina para sa kasalanan ng nakaraan? At sapat ba ang kanyang bagong kapangyarihan upang labanan ng isang demonyong nakasuot ng perlas at sutla? Pirmahan mo ito, Aisha. Isang pirasong papel kapalit ng kalayaan ng iyong mga bastardo. Pagkatapos nito, lalakad ka palayo at hinding-hindi na muling magpapakita sa amin. Isipin mo na lang na ito ang huling bayad sa iyong pananahimik. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at abandonadong bodega sa gilid ng Riles ng Tondo. Ang amoy ng kalawang, alikabok at lumang kahoy ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Aisha. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na aandap-andap, nakita ni Aisha ang kanyang kambal. Nakatali ang mga kamay ni Lito at Lina sa mga upuang kahoy. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot at ang mga pisngi ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang mga kamay ni Aisha habang tinititigan ang dokumentong inilapag ng Donya sa ibabaw ng isang lumang mesa. Isang waiver of rights, isang kasunduan na nagsasabing hindi siya kailanman maghahabol sa pamilya Al-Fayed at aalis siya ng bansa kasama ang mga bata. Napakababa ng tingin ninyo sa akin, Doña Celestina. Ang bulong ni Aisha, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Akala ninyo ba ay pera pa rin ang mahalaga sa akin? Akala ninyo ba ay matatakot ninyo ako sa paraang ginawa ninyo 10 taon na ang nakalilipas? Huwag kang magmalinis, Aisha. Ang bulyaw ng matanda, ang kanyang mga perlas sa leeg, ay tila nanginginig sa galit. Isang hamak na mananahi ka lang. Ang dugong nananalaytay sa mga batang iyan ay dapat sana ay para sa isang prinsesa, hindi para sa mga anak ng isang taga-Riles. Lalakad na sana si Aisha palapit sa kanyang mga anak nang biglang humarang ang 2 armadong lalaki. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang mabilis na sasakyang huminto sa labas ay bumasag sa tensyon. Ang malakas na pagbukas ng pintong bakal ay lumikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan. Pumasok si Malik, pawisan, hingal na hingal, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit na hindi kailanman nakita ng kanyang ina. Tama na, Mami. Bitawan mo sila. Malik, anong ginagawa mo rito? Dapat ay inaayos mo ang skandal na ginawa ng babaeng ito sa gala. Ang sigaw ni Doña Celestina halatang nabigla sa pagdating ng kanyang anak. Ang skandal na tinutukoy mo ay ang katotohanan. Ang sagot ni Malik, ang kanyang boses ay dumadagundong sa loob ng bodega. Nalaman ko na ang lahat. Nalaman ko ang tungkol sa mga peking dokumento na ipinakita mo sa akin noon.
Nalaman ko na ikaw ang nag-utos na sunugin ang dampani na Aisha. Ikaw ang tunay na kriminal dito, hindi siya. Kasabay ng mga salitang yon, ang cellphone di puma ni Doña Celestina ay biglang tumunog sa screen. Makikita ang sunod-sunod na balita mula sa World of Finance. Ang stock ng Alphayed Global Holdings ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga investor ay isa-isang bumibitiw dahil sa kumakalat na video ng pambubuli at pagnanakaw ng disenyo na ginawa ni Sasha na ngayon ay iniuugnay na rin sa pangalan ng Donya. Hindi ito maaari. Ang bulong ni Doña Celestina habang nanginginig na binabasa ang mga mensahe. Ang kumpanya natin, ang legacy natin. Wala na ang legacy mo, Mami. Kinuha na yon ng sarili mong kasamaan, ang sabi ni Malik habang dahan-dahang lumalapit kay Aisha. Karma na ito, hindi lang para sa'yo, kundi para sa ating lahat na hinayaang mangyari ito. Sa gitna ng pagkataranta ni Doña Celestina, isang pagkakataon ang nakita ni Aisha. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang mga anak at sinubukang kalasin ang mga tali. Ngunit ang isa sa mga tauhan ng Donya, sa takot na mahuli ng pulis na parating na, ay biglang itinulak si Aisha at itinutok ang isang matalas na bagay sa direksyon ni Lina. Huwag! Ang hiyaw ni Aisha na inihanda na ang kanyang sarili na tanggapin ang anumang sakit upang maprotektahan ang kanyang anak. Ngunit bago pa makalapit ang lalaki, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang pumasok sa mga bintana ng bodega. Ang mga tauhan ng Donya ay mabilis na binitawan ang kanilang mga armas at sinubukang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Niyakap ni Aisha ang kanyang mga anak nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ni Nalito at Lina. Nandito na si Mami. Ligtas na kayo. Hindi ko na kayo pababayaan. Tumingin si Malik sa kanyang ina na ngayon ay nakaluhod sa maduming sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan na ng alikabok ng tondo, ang lugar na pilit niyang hinahamak. Ang hustisya ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Ang lahat ng kayamanan nila ay hindi kayang bilhin ang kalayaang mawawala sa kanya sa mga susunod na oras. Lumapit si Malik kay Aisha. Nais sanang tumulong, ngunit tumayo si Aisha at binuhat ang kanyang mga anak. Ang kanyang titig kay Malik ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagod. Tapos na ang lahat, Malik. Huwag mo na kaming susundan. Ang huling sabi ni Aisha bago siya lumabas ng bodega, dumaan sa mga pulis na nag-aaresto sa Donya. Habang papalayo si Aisha, isang malakas na ulan muli ang nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ulan ng kalungkutan. Ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan, naglilinis sa daan patungo sa isang bagong bukas. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim pa ring nananatiling nakatago. Sa gitna ng pagbagsak ng mga Alphayed, sino ang misteryosong tao na nagpondo sa investigasyon laban sa kanila? At sapat na ba ang pagkakakulong ni Doña Celestina upang mabura ang lahat ng sugat sa puso ni Aisha? Ang pinakamahirap na pagpili ay hindi sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng nakaraang minahal mo at ng hinaharap na nararapat sa iyo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang madugong gabi sa bodega. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng House of Valeriano at ang pagkakaaresto kay Doña Celestina ay naging mainit na usapan sa bawat kanto ng bansa. Ngunit sa loob ng bagong atelier ni Aisha, isang maliit ngunit maliwanag na espasyo sa isang tahimik na distrito, ang tanging naririnig ay ang banayad na tunog ng kanyang gunting na humahati sa telang puti at ang mahinang kanta ng radyo sa background. Dito, sa gitna ng amoy ng bagong tela at sariwang bulaklak,
Natagpuan ni Aisha ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit ang katahimikang ito ay binuwag ng marahang pagkatok sa pintong salamin. Paglingon niya, nakita niya si Malik. Wala na ang mamahaling terno at ang mapagmataas na tingin. Suot niya ang isang simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo. At ang kanyang mga mata ay may dalang bigat na tila hindi niya naitulog sa loob ng maraming gabi. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang niya ay tila nag-aalinlangan. Takot na baka ang bawat galaw niya ay muling makasira sa marupok na mundong binuo ni Aisha. Aisha, ang simula niya, ang boses ay paos at puno ng pagsusumamo. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Gusto ko lang sana silang makita. At gusto kong ibigay ito sa iyo. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Ito ang mga papeles para sa tiwala ni Nalito at Lina. Hindi ito galing sa pamilya Al-Fayed. Ito ay galing sa sarili kong naipon. Gusto kong matiyak na kahit anong mangyari, mayroon silang kinabukasan. Tiningnan ni Aisha ang sobre ngunit hindi niya ito hinawakan. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang cutting table. Ang gunting ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang kanang kamay. Bakit ngayon lang, Malik? Bakit kailangang dumanas muna kami ng impyerno bago mo maisip na may responsibilidad ka? Dahil naging bulag ako, Aisha. Naging duwag ako. Ang sagot ni Malik. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas dahil sa matinding emosyon. Akala ko ang pagsunod sa mami ang magliligtas sa atin. Akala ko ang pera ang sagot sa lahat. Ngunit nang makita kita sa gitna ng apoy, nang makita ko ang mga anak ko na nakatali, doon ko na-realize na ako ang pinakamahirap na tao sa mundo dahil wala kayo sa tabi ko. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Aisha, please. Let's start over. Maayos pa natin ito. Isang pamilya tayo. Para sa mga bata, hindi ba nila deserve ang isang buong pamilya? Sa sandaling iyon, lumabas si Nalito at Lina mula sa maliit na silid sa likod. Nakita nila si Malik. Si Lito, na laging protektado sa kanyang kapatid, ay agad na humarang sa harap ni Lina. Ang tingin ng bata kay Malik ay hindi puno ng pagkilala, kundi ng pag-iingat na ibinibigay sa isang estranghero. Lito, Lina, siya si Malik. Ang pakilala ni Aisha, hindi niya magamit ang salitang daddy. Tumingin ang dalawang bata kay Malik. Walang yakap na naganap. Walang luhang pumatak mula sa kanila. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na distansya na binuo ng 10 taon ng kawalan. Gusto niyo po ba ng tubig? Ang tanong ni Lina. Sa isang napakagalang ngunit formal na tono, naramdaman ni Malik ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang sariling mga anak ay tinatrato siyang parang isang bisitang hindi inaasahan. Napagtanto niya na ang pagkakataong maging ama ay hindi isang bagay na maibabalik ng isang piraso ng papel o ng 1,000 sorry. Humarap muli si Aisha kay Malik. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Malik, ang pamilya ay hindi nabubuo dahil lang sa dugo. Nabubuo ito sa bawat gabing binantayan ko sila sa lagnat, sa bawat tahi ng damit na ginawa ko para may makain sila. Ang pagpili na sinasabi mo, ginawa ko na yon nung gabing itinapon mo kami. Pinili ko silang buhayin nang wala ka. At ngayon, pipiliin ko muli ang sarili ko. Hindi mo na ba ako mahal? Ang mahinang tanong ni Malik, ang huling hininga ng isang lalaking malunod na sa pagsisisi. Ang pag-ibig na walang respeto ay parang telang walang hibla. Madaling mapunit, walang silbi. Ang sagot ni Aisha, patawad Malik. Pinapatawad na kita para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagbabalik sa nakaraan, iyan ang disenyong hinding-hindi ko na muling tatahiin. Yumuko si Malik, tinananggap ang hatol na alam niyang nararapat sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang malakas at nakakakilabot na tunog ng pagbagsak
ang narinig mula sa likuran. Si Lina. Ang bata ay biglang nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang magkulay ube. Lina, anak! Ang hiyaw ni Aisha habang mabilis na sumusalo sa maliit na katawan. Ang katahimikan ng atelier ay biglang napalitan ng kaba at takot. Ang lihim na sakit sa puso ni Lina, na akala nila ay kontrolado na, ay tila muling sumiklab sa gitna ng tensyon. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ang lahat ng galit at pride ay biglang nawalan ng halaga. Dali natin siya sa ospital. Now! Ang sigaw ni Malik habang mabilis na kinukuha ang bata sa mga bisig ni Aisha. Habang tumatakbo sila patungo sa sasakyan, sa gitna ng nagmamadaling hininga at mabilis na tibok ng puso, naramdaman ni Aisha ang isang malupit na biro ng tadhana. Kailangan ba talagang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak para lamang magkaroon ng dahilan upang muling hawakan ang kamay ng lalaking sumira sa kanya? At sapat ba ang lahat ng tagumpay ni Aisha kung ang kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay ay unti-unti nang kinukuha ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban? Hindi siya maaaring mamatay, Malik. Hindi pagkatapos ng lahat ng ipinaglaban ko. Ang hiyaw ni Aisha ay tila isang sugat na bumubukas sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at kemikal ay tila sumasakal sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa alaala ng gabi ng panganganak niya sa madilim na dampa. Ngunit ngayon, ang paligid ay maliwanag. Ang mga kagamitan ay makabago. Subalit ang takot sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa noon. Sa loob ng emergency room, ang tunog ng mga mabilis na hakbang ng mga nurse at ang banayad na paggalaw ng mga kagamitang medikal ay tila isang karerang hindi alam kung sino ang mananalo. Nakatayo si Malik sa tabi ni Aisha. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Sa bawat segundo ng paghihintay, naramdaman niya ang bigat ng bawat taong wala siya sa tabi ng kanyang anak. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ng pagmamadali. Ang kondisyon ni Lina ay kritikal. Ang butas sa kanyang puso ay lumaki at kailangan natin ng agarang pagsasalin ng dugo at isang operasyon. Ngunit may problema. Napakabihirang uri ng dugo ang kailangan niya. Wala kaming sapat na supply sa blood bank ngayon. Tumingin si Aisha sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Kunin ninyo ang sa akin. Ako ang ina niya. Siguradong magkatugma kami. Mabilis na sinuri ng doktor ang record ni Aisha, ngunit umiling ito. Hindi maaari, Aisha. Ang blood type mo ay hindi tugma sa rare type ni Lina. Kailangan natin ng kadugo na may kaparehong pambihirang katangian. Naramdaman ni Aisha ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kanyang tagumpay bilang isang tanyag na designer, sa gitna ng kanyang pagbangon, muli siyang pinatid ng tadhana sa kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, isang boses ang pumutol sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ako? Kunin ninyo ang dugo ko. Ako ang ama niya. Ang deklara ni Malik. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong isang uri ng pinalidad na tila ngayon lamang niya natagpuan ang kanyang tunay na silbi sa mundo. Sir, kailangan nating suriin kung tugma kayo. At ang operasyong ito ay may panganib din para sa donor dahil sa bilis ng proseso ang babala ng doktor. Gawin ninyo ang lahat. Kahit ubusin ninyo ang dugo ko, basta mabuhay ang anak ko. Ang sagot ni Malik habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Aisha. Sa sandaling iyon, nakita ni Aisha ang lalaking minahal niya noon. Hindi ang Malik na sunod-sunuran sa ina, kundi ang lalaking handang mag-alay ng buhay para sa kanyang pamilya. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, naupo si Aisha sa tabi ni Julian na kanina pa tahimik na nagbabantay. Julian, bakit laging ganito? Kailangan ko bang laging mawalan bago ako makakuha ng kapayapaan?
Hinawakan ni Julian ang kamay ni Aisha. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng suporta. Aisha, ang katotohanan ay hindi laging masaya, ngunit ito ang nagpapalaya sa atin. May kailangan kang malaman tungkol sa taong tumulong sa atin noong nasunog ang dampa. Inilabas ni Julian ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag. Ang financier na nagpondo sa investigasyon laban kay Doña Celestina at nagbigay ng puhunan para sa atelier mo. Hindi iyon isang estranghero. Si Malik ang gumawa niyan sa pamamagitan ng isang dummy corporation. Gusto niyang tumulong nang hindi mo nalalaman dahil alam niyang hindi mo tatanggapin ang kahit ano mula sa kanya. Natigilan si Aisha. Ang bawat tagumpay niya, ang bawat hakbang na akala niya ay gawa lamang ng kanyang sariling kamay, ay may lihim na suporta mula sa lalaking pilit niyang itinaboy. Ang galit na pilit niyang pinanghahawakan bilang kalasag ay biglang nagkaroon ng lamat. Bumalik ang doktor na may dalang magandang balita. Magkatugma sila. Nagsisimula na ang pagsasalin at ang operasyon. Ngunit kailangan nating magdasal dahil mahina pa rin ang katawan ni Lina. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Sa loob ng operating room, ang laban para sa buhay ni Lina ay nagpapatuloy. Sa labas, si Aisha ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang gown ay may dumi na ng ospital. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang puso ay tahimik na nakikipag-usap sa langit. Hindi na siya humihingi ng paghihiganti. Hindi na siya humihingi ng hustisya. Ang tanging dalangin niya ay ang marinig muli ang tawa ng kanyang munting anghel. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room, lumabas ang doktor na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Lina. At si Malik. Nangihina siya pero stable na ang kanyang kondisyon. Naiyak si Aisha sa sobrang ginhawa. Ngunit nang pumasok siya sa silid kung saan nagpapahinga si Malik, nakita niya itong maputlang maputla, nakakabit sa mga tubo. Ngunit nakangiti habang tinititigan ang kanyang mga anak. Sa tabi ni Malik, nakita ni Aisha ang isang maliit na notebook. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga sulat ni Malik para sa kambal sa loob ng 10 taon. Mga sulat na hindi kailanman naipadala. Mga sulat na puno ng pagsisisi at pag-ibig. Aisha, ang mahinang tawag ni Malik. Hindi ko hinihiling na maging asawa mo muli. Sapat na sa akin na hayaan mo akong maging anino na magbabantay sa inyo. I am sorry for everything. Tumingin si Aisha sa kanyang mga anak, pagkatapos ay kay Malik. Ang katotohanan ay narito na sa harap niya. Ang sugat ng kahapon ay nananatili, ngunit ang paghilom ay nagsisimula na sa bawat patak ng dugo na ibinigay ni Malik para sa kanilang anak. Ngunit habang tila nagiging maayos ang lahat, isang tawag mula sa abogado ng pamilya Al-Fayed ang dumating. Si Doña Celestina, sa loob ng kulungan, ay tumangging tanggapin ang kanyang pagkatalo at may huling baraha pa palang itinatago. Isang lihim tungkol sa tunay na pagkatao ni Aisha na maaaring bumago sa lahat ng kanyang nakamit. Ano ang huling revelasyong ito na maaaring muling yumanig sa mundo ng ating reyna? Ang tunay na kinang ng isang hiyas ay hindi nagmumula sa sikat ng araw, kundi sa apoy na sumubok sa katatagan nito sa ilalim ng lupa. Ang gabi ng Grand International Fashion Gala ay binalot ng isang atmosfera na tila kuryenteng gumagapang sa balat ng bawat panauhin. Ang pinakamalalaking pangalan sa industriya mula sa Paris, Milan at New York ay nagtipon sa Manila upang masaksihan ang koleksyong tinawag na Ang Pagbangon. Ngunit sa likod ng entablado, sa gitna ng mga huling pag-aayos ng mga manikin, nakatayo si Aisha sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya ay isang reynang handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Bumukas ang pinto at pumasok si Julian. Ang kanyang mukha ay seryoso. Aisha, ang abogado ni Doña Celestina ay nasa labas. May dala siyang mga dokumento. Sinasabi nila na ang iyong ina ay dating kasambahay na nagnakaw sa mga Al-Fayed at ang lahat ng tagumpay mo ay marumi dahil sa iyong pinagmulan.
Gusto nilang sirain ang reputasyon mo bago ka pa makatuntong sa runway. Isang kalmado at matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Asia. Hayaan mo silang magsalita, Julian. Ang katotohanan tungkol sa aking ina ay alam ko na. Hindi siya nagnakaw. Siya ang ninakawan ng dangal at pag-aari ng mga Al-Fayed. Ang mga dokumentong hawak ko ngayon ang magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon nila ay sa pamilya ko talaga. Ngunit hindi ko na kailangan ang lupang iyon. Ang kailangan ko ay ang katotohanang magpapalaya sa akin. Nagsimula ang musika, isang kombinasyon ng tunog ng biolin na tila umiiyak at ang malakas na pagtibok ng tambol na nagpapakita ng lakas. Ang mga modelo ay nagsimulang lumabas. Suot ang mga disenyong nagkukwento ng buhay ni Asia. Ang unang bahagi ay mga damit na kulay abo at itim, na may mga disenyo ng tila mga rehas at ulan. Ngunit habang tumatagal, ang mga kulay ay nagiging ginto, puti, at nagniningning na asul na may mga burdang bulaklak na sumisibol sa gitna ng mga bato. Sa pinakahuling bahagi ng show, dahan-dahang lumabas si Aisha kasama si Nalito at Lina. Ang mga bata ay suot ang mga disenyo na siya mismo ang gumawa. Mga damit na mukhang mga anghel na may maliliit na pakpak ng sutla. Ang buong ballroom ay tumayo. Ang palakpakan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa mga pader. Isang pagkilala, hindi lamang sa sining, kundi sa katatagan ng isang ina. Sa dulo ng runway, nakita ni Aisha si Malik. Nakaupo ito sa pinakalikod, malayo sa mga VIP, tahimik na pumapalakpak habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala nang puwang ang galit sa puso ni Aisha nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang nakita niya ay isang lalaking nahanap na ang kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para sa kanyang anak. Pagkatapos ng show, hinarap ni Aisha ang press. Sa harap ng 12 ng kamera, inilabas niya ang huling dokumento ni Doña Celestina at pinunit ito sa harap ng lahat. Ang aking nakaraan ay hindi isang lihim na dapat ikahiya. Ito ang pundasyon ng aking pagkatao. Ang bawat sugat na ibinigay ng pamilya Al-Fayed ay tinahi ko upang maging isang obra maestra. Ngayon, itinatatag ko ang Rosa Foundation upang tulungan ang lahat ng mga nananahi sa tondo na magkaroon ng sariling boses. Nang gabing iyon, habang ang huling ilaw ng ballroom ay namamatay, naglakad si Aisha palabas ng gusali. Sa labas, naghihintay si Julian at si Lola Rosa. Ngunit sa di kalayuan, nakatayo rin si Malik. Hawak ang isang maliit na rosas na gawa sa tela. Ang unang disenyong ibinigay ni Aisha sa kanya noon. Aisha, tawag ni Malik. Ang boses ay puno ng pag-asa, ngunit may kasamang pag-aalinlangan. Maari ko bang ihatid kayo pa uwi, kahit hanggang sa gate lang? Tumingin si Aisha sa kanyang mga anak, na ngayon ay masayang naglalaro sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingin siya kay Malik, at pagkatapos ay sa abot tanaw kung saan ang bukas ay nagniningning na parang isang bagong tahi na sutla. Ang kanyang desisyon ay magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay, ngunit ang isang reyna ay laging alam kung kailan dapat magpatawad at kung kailan dapat magsimulang muli sa sariling mga paa. Ang laban ay tapos na. Ang reyna ay nakatayo na sa kanyang trono, hindi dahil sa korona, kundi dahil sa pag-ibig na nagligtas sa kanya mula sa dilim. Ngunit sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. At para kay Aisha, ang pinakamagandang disenyo ng kanyang buhay ay kasalukuyan pa lamang iginuguhit ng tadhana. Ang bawat tahi ng karayom sa tela ng ating buhay ay may dalang hapdi. Ngunit sa dulo ng bawat sinulid, matatagpuan ang isang buong disenyo na tanging ang panahon lamang ang makakapagpaliwanag. 5 taon na ang lumipas mula nang huling tumuntong si Aisha sa maingay at magulong mundo ng Makati. Ngayon, sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Bataan, ang hangin ay hindi na amoy usok o alikabok.
kundi ang sariwang samyo ng dagat at ang bango ng mga sampagwita na nakatanim sa paligid ng kanyang rest house. Ang kaisa-isang tunog na maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ni Nalito at Lina habang hinahabol ang isang aso sa buhanginan. Si Lina, na ngayon ay isang masigla at malusog na batang babae, ay madalas na makikitang may hawak na sketchpad. Ang butas sa kanyang puso ay tuluyan ng naghilom, hindi lamang dahil sa operasyon, kundi dahil sa pagmamahal na bumabalot sa kanya araw-araw. Si Lito naman ay lumalaking matikas at maprotekta. Ang mga mata ay may kislap ng talino na tila laging handang harapin ang anumang pagsubok. Sa isang silya sa beranda, nakaupo si Lola Rosa, payapang nakatingin sa dagat habang hawak ang kanyang mga rosaryo. Wala na ang hirap sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng kapayapaan ng isang taong alam na ang kanyang mga tinanim na kabutihan ay namukadkad ng higit pa sa kanyang inaasahan. Dahan-dahang lumapit si Malik kay Aisha. May dalang 2 tasa ng tsa. Hindi na siya ang lalaking puno ng kayabangan. Ang kanyang mukha ay may mga linya na ng karanasan at kapakumbabaan. Hindi sila muling kinasal ni Aisha sa paraang inaasahan ng marami. Sa halip, pinili nila ang isang mas malalim at mas matatag na pundasyon, ang pagiging magkaibigan at magulang. Natutunan ni Malik na ang pag-ibig ay hindi sa pilitang pag-aari, kundi isang pasensyosong paghihintay at paggalang sa espasyo ng isa't isa. Masaya sila, Aisha, ang mahinang sabi ni Malik habang nakatingin sa kambal. Salamat dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng buhay nila kahit hindi ko ito deserve noong una. Tumingin si Aisha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pait. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil nakalimutan na natin ang sakit, Malik. Ibinibigay ito dahil ayaw na nating maging bilanggo ng nakaraan. Nakita ko ang pagbabago mo at sapat na yon para bigyan ng mga bata ng amang maipagmamalaki nila. Sa malayo, sa loob ng isang tahimik at malamig na pasilidad para sa mga matatanda, nananatiling mag-isa si Doña Celestina. Ang kanyang kayamanan ay naubos na sa mga bayad sa abogado at danyos, ngunit ang mas masakit na parusa ay ang katahimikan ng kanyang silid. Walang bumibisita, walang tumatawag. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala ng kapangyarihang wala ng saysay. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na karangalan ay hindi nabibili ng ginto, kundi itinatayo sa pamamagitan ng pagkatao. Si Sasha naman ay tuluyan ng nawala sa mapa ng fashion world pagkatapos mabunyag ang kanyang mga pagnanakaw. Sinasabing nagtatrabaho siya ngayon bilang isang hamak na tindera sa isang malayong probinsya, malayo sa kinang ng mga kamera na dati niyang kinalulunuran. Ibinaling muli ni Aisha ang kanyang tingin sa abot-tanaw. Ang Rosa Foundation ay nakatulong na sa libu-libong kababaihan sa Tondo. Nagbibigay ng pangarap sa mga taong akala ay tapos na ang kanilang mundo. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patunay na ang isang reyna ay hindi nasusukat sa kanyang korona, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa putikan at lumikha ng sining mula sa kanyang mga sugat. Tapos na ang pagtatahi, Malik, ang bulong ni Aisha habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Ang disenyo ng ating buhay ay buo na. At sa wakas, maaari na tayong magpahinga sa gitna ng kapayapaang tayo mismo ang gumawa. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat, ang bawat patak ng luha at bawat hapdi ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng isang magandang kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagpapakasakit, at ang walang hanggang lakas ng isang pusong tumangging sumuko. Ang reyna ay hindi lamang bumangon, siya ay tuluyan ng nakalaya.